Hello, good morning, good afternoon. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa aking sarili. So, ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa aking blood sugar. Kung paano ko ito napabalik sa normal. Okay? Kung hindi man sa normal na normal, at least bumaba siya. Okay, so ang aking blood sugar ngayon ay pumapalo sa 5.4, 5.5, 5.6, kuminsan 5.7, depende sa kinakain ko. So, dati-rati kasi, umabot siya ng 5. Mataas siya, 5.7 hanggang 6.2. So, iyon ang naging sa blood sugar ko. So, paano ko nakuha yun? Dati-rati kasi matakaw ako. Kung ano-ano na lang kinakain ko. At mahilig ako sa asukal, yung lalo-lalo na yung ice cream, cake, tapos kumakain ako ng maraming kanin, tapos saging, mga prutas na matamis, lalo na yung grapes. Mahilig ako talaga sa matamis. Tapos, minsan, lalo kasi may hyperacidity ako, malakas yung kulo ng tiyan ko, yung matunog ba yung tiyan ko kahit lang akong kumain. Katatapos ko lang na kumain, mamaya, after 10 minutes, kumukulo na naman yan. Ang pakiramdam ko, yung parang gutom na gutom ako. Tapos, nagpa-doktor ako, nagpa-check up ako. Tapos, ang nakuha sa akin, hyperacidity nga, tapos kulang ako sa vitamin D, tapos mataas yung blood sugar ko. Pumunta ng 6.2. Tapos ang sabi ng doktor, pag nag 6.4 na yan, siguradong diabetic ka na. Kaya naalarma na ako kasi sarili ko naman ito, bakit hindi ko sundin yung payo ng doktor. Yun ang ko. So noon, binigyan ako kasi complain ko sa doktor, yung makulong ang tiyan ko, lakas. Lalo na sa pagkagabi, nasa boarding house lang naman kami. Maraming kasama sa isang kwarto. Kaya nahiya ako na may storbo nila o marinig nila yung tunog ng tiyan ko kasi malakas. Kaya kahit hating gabi, kumakain ako ng saging. Kaya nasubrahan ata ako ng saging. So, yun. Nagpa-doktor ako, binigyan ako ng panggamot sa hyperacidity. Tapos, sa sugar, binigyan ako ng vitamin D. Tapos, yung sa sugar ko, pinayuhan akong bawas-bawasan ko na yung mga kinakain kong bawal. So, ang ginawa ko, syempre, gusto ko pa namang maging healthy, ayaw kong magkasakit, hirap kayang magkasakit, mahal. Tapos, kanino ako sasandal? Pag magkasakit ako, wala akong maaasahan. Wala akong insurance. Sino mag-aalaga sa akin? So, ang inisip ko, para sa sarili ko rin, so, sinunod ko na yung payo ng doktor. Ang binawasan ko na talaga, iniwasan ko na talaga, kanin number 1. Talagang ilang buwan akong hindi kumain ng kanin. Kung kumain man ako sa isang buwan, mga 2 beses o 1 beses akong kumain ng kanin. Ang mostly na kinakain ko, pasta. So, ang mga matatamis na prutas, talagang 0 na. Wala. So, ang kinakain ko sa breakfast ay oats. At saka sabi naman ng doktor, maganda daw ang avocado, kaya pinaparisan ko ng avocado. Yung oats ko, wala akong nilalagay na asukal o honey o tsokolate, gatas, wala. Puro hot water na lang at saka oats. Kung minsan, hinahaluan ko ng nuts.
Tapos, yun lang, wala nang akong hinahalo. Hindi ko nilalagyan ng asukal. Wala talagang lasa. Talagang walang-wala. Imaginin mo na lang yung kanin na may tubig na lang na mainit. Yun ang lasa. Walang asukal, walang asin. Tapos, avocado, ganun din. Wala akong hinahalo na gatas o kung ano-anong asukal. Purong avocado ang kinakain ko. So, pag tanghali naman, alam niyo yung mga halo-halong gulay na hindi niluluto, yung salad. Sabi nila dito salad. Tapos, nilalagyan ko ng, ano ba yun? Olive oil. Ayoko may mga sauce na mayonnaise. Ayoko mga yun. Olive oil, asin, at saka paminta. Pinaghalo-halo ko yan. Saka kung walang suka, kunting lemon. Yun lang. Tapos pasta. Tapos pinaparisan ko rin ng karne ng manok. O kung may pera, makabili ako ng karne ng baka. Yun. Pinaparisan ko ng ganun. O kaya kung hindi ako kumakain ng salad, ano na lang, ginigisa kong gulay, hindi pero konti-konti lang na mantika at saka konting asin. Saka maraming sabaw. Yun lang. Hindi ako gumagamit ng bitchin o kung ano-ano. Saka pasta. Kuminsan din kumakain ako ng yung instant noodles. Kasi kuminsan tinatamad akong mag-prepare ng mga gulay kasi ang hirap hugas-hugasan mo pa. Kung at least yung instant noodles, pakuluan mo lang yung tubig tapos ilalagay mo. Pero bihira kasi masama din yun. Tapos sa dinner, makain ako ng mga prutas at saka pagkulang pa din, pasta na may asin, may paminta, ganun lang. Kung minsan nilalagyan ko ng cheese, at saka olive oil. Pag nagugutom naman ako, kumakain ako ng konting tinapay. Nagmimerienda din ako ng tinapay, pero hindi na kagaya ng dati na talagang paramihan. Maraming tinapay, maraming pasta, kung ano-ano. Wala na. Saka pag nagkakape ako, kaping puro yung Barako, yung native coffee na walang asukal, walang gatas. Hindi ako naggagatas kasi may lactose intolerance din ako. Pag naggatas ako, pinipili ko yung lactose free. Yun. Kahit yogurt, pinipili ko din ang lactose free. Kung minsan kahit nga pasta pinipili ko din yung lactose free. Anong tawag doon? Yung sugar free. Na, anong tawag doon? Pagkagatas, lactose free. Pagka pasta, nakalimutan ko na yung tawag doon. Pasta, yung lactose free. Ayun. Mga ganun. At least, bumaba naman. Ngayon na pumapalo siya sa 5.5, 5.6. Pagka 5.7, binabantayan ko na yung kinakain ko. Yung parang conscious na ako kung ano yung kinain ko, bakit nagkaganon. So, at least hindi na naging 6, kagaya ng dati. Kasi dati-rati talaga, talagang ako. So, yun lang. Saka, pasalamat ako at naagapan ko yun na sakit na diabetes kasi mahirap pagka-diabetes. Lahat apektado ng organs mo, lahat apektado. Lalong-lalo na yung kidney. Saka, nung mataba pa ako, sabi ng diagnosis ko pa ay may cholesterol, mataas ang cholesterol ko. Kaya isa pa yun na nagtulak sa akin na mag-diet. Kasi malakas talaga akong kumain noon. Kinakain ko lahat. Mga matatamis. Mahilig ako sa matatamis. Saka mahilig ako sa kanin talaga. Saka saging. Tinapay. Lahat yun, mga may asukal. Malalakas pala ang asukal ng mga ganun. Kala ko dati, yung asukal na, yung talagang asukal talaga, yun lang ang magbibigay ng diabetes sa ating katawan. Pero lahat pala ng carbs, mataas yung
at saka prutas na matatamis, ano pala, nagbibigay din ng mataas na sugar. So yun, at least na naagapan. Salamat na lang sa Panginoon at ngayon at least malakas pa tayo hanggang ngayon. Okay, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa aking video na to. Salamat.